Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay naglabas na po ng statement ang kampo ng Tape Incorporated patungkol po dun sa issue ng QR na kung saan ay merong isang babae na nanalo and then nagre-reklamo mga kababayan dahil hindi daw mabilis yung pagpapadala nung kanyang panalo. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, topic muna tayo bago ulit tayo magbati-batay. Singit mo na lang yung pagbati-bati ha. Topic muna tayo ngayon. So dito sa Abante, una sa balita, ipinasa sa ating to kanina ni Tol Balais na tweet. Sabi dito sa Abante mga kababayan, ayan, abogado ng EB umalma sa reklamador na winner. So pag sinabi kasing umalma mga kababayan, parang parang nagalit, parang hindi nagustuhan, nagreklamo. Yun yung kasi mga umalma yun yung mga meaning ng umalma. Pero sabi dito mga kababayan, eto basahin natin ha, abogado daw ng EB umalma sa reklamador na winner. So sabi dito, basahin natin, yan. Dahil sa binatikos nasa YouTube ang Tape Incorporated at Itbulaga dahil sa reklamo ng nagpakilalang winner sa porsyon nilang Quick Response, Quick Reward o QR ay kinuha namin ng site nila sa pamamagitan ng legal counsel, spokesperson nilang si Atty. Maggie. Ito daw yung sagot ni Atty. Maggie mga kababayan. Ito, basahin natin. Abraham, inalam ni Atty. Maggie sa staff ang reklamo ng winner na yon. Ipinaliwanag nga niya sa amin na nag-message at tumawag sila sa nasabing winner. May mga kailangan kasing details sa kanya para mapadala ang prize pero hindi siya sumasagot. Pati sa message sa kanya ng staff, wala siyang sagot. Say ni Atty. Maggie. Pero hindi niyo pwedeng sabihin na reklamador yung winner kasi mga kababayan, palaro yan Nagpapalaro kayo, ibig sabihin, responsible ninyo na maipadala ng mabilis yung napalalo na nung naglaro. Ganun lamang po yun. Kasi eto, ang nakalagay nga dito sa kanilang sa kanilang title ng kanilang segment mga kababayan, a quick response, quick reward. So ibig sabihin, mabilis na response, mabilis na reward. Kaso nga lang ilang araw na po, ilang araw na kaya nagreklamo yung babae, akala nung babae peke. Akala nung babae, scam at saka mga kababayan, hindi po nagreklamo yung babae. Kumbaga, nagtanong lang. Wala naman masama siguro na magtanong tayo kapag hindi pa dumadating yung napalalunan mo. Ganun lang naman po, hindi naman nagreklamo, nagtanong lang. At ito ang sabi nila dito, wala daw maipakita yung babae na na mga details na hinihingi nila para maipadala yung panalo. So ngayon mga kababayan, eto kaya ay totoo or hindi? So hindi din natin gaanong alam kasi hinihintay pa natin yung statement ng babae or paliwanag ng babae na nanalo na nagtatanong lang, hindi nagrereklamo. Magkaiba po yung nagrereklamo sa nagtatanong. Diba? Ayan, so magkaiba yung nagtatanong sa nagrereklamo. Sabi pa dito mga kababayan, eto, ipinakita rin sa amin ni Atty. Maggie ang pruweba na nag-message sila sa nasabing winner. Eto po. At any rate, pwede pa niyang maklaim price niya kasi within 30 days to claim. Naman yon, tsaka chika pa ni Atty. Maggie. So, ibig sabihin, pwede pang makuha ng babae yung kanyang price within 30 days mga kababayan. Pag lumampas na daw ng 30 days, hindi na pwedeng kuhanin yung 9,999. Sabi pa dito, ang QR ay pa-contest ng noontime show para sa mga televiewer na kung saan kailangan nilang abangan at iskan ang lalabas na QR code habang ume-ere ang show. Pero mga kababayan eto lang naman yung opinion ko dyan. Hindi sa sinisira natin Ang opinion ko kasi dito mga kababayan,
kung nung una pa lang minessage nila yung babae, hindi magtatanong yon. Kasi alam nung babae na may ipoprovide siyang details. Sige kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa, nagpalaro ako ngayon dito. Halimbawa lang. Tapos nanalo kayo, kinabukasan or kahit pagkatapos ng laro, minessage ko kayo, hinihingi ko yung details ninyo. Magrereklamo pa ba kayo? Hindi. Kung nabasa naman ninyo mga kababayan, na humihingi ako ng details sa inyo, syempre hindi na kayo magrereklamo noon. Hindi na kayo magko-comment kung kailan nyo matatanggap yung papremyo ninyo. Kasi nga, nakausap na kayo. Kung wala kumakausap sa inyo, anong gagawin nyo? Syempre magko-comment kayo sa comment section nung pinagpalaruan ninyo or nung anong sinalihan ninyong laro or yung napalalunan ninyong laro, mga kababayan. So kung ito, wala tong natatanggap na message or kahit na ano, mga kababayan, hindi po ito magrereklamo po, actually magme-message po ito, magtatanong po ito, maghahanap po ito ng pagtatanungan. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung 10,000, napakalaking halaga na po nun para sa isang normal na tao. Para nga sa akin, napakalaking halaga na nun. Marami ka nang mabibili. Diba? Kung talagang tinanong nila, kung talagang nag-message sila, nagpadala sila ng mga message doon sa mga nanalo, hindi na po magtatanong yung isa kung nakatanggap yun ng message. Yun po yung kahit saan po makarating yan po talaga yung sasabihin ko. Kahit naman ako sa experience ko, pag nakatanggap ako ng message, na ganito ganyan yung kailangan kong i-provide, ganyan kong gawin, hindi na ako magtatanong. Kasi may napapagtanungan ako may nagme-message na sa akin kung paano makiklaim yung pera. Diba? At saka dapat tinawagan. Tama itong silumpiang Shanghai. Dapat tinawagan nila para sure. Ano po, sasabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ayan. Kung saan kailangan nilang abangan at iskan ang labas. Ang lalabas na QR code habang ume-ere ang show. At para magkaroon ng chance manalo, kailangan nilang i-comment ang screenshot sa Facebook page ng Tape Incorporated. Habang live itong ume-ere, dagdag pa ni Atty. Maggie, pakitulungan na lang kami, friend bang explain at baka mabasa niya sa Abante at maklaim ni Mary Ann Coste, name ng winner, ang prize niya. Dagdag pa ni Atty. Maggie, nagpapasalamat din sa Abante ang legal counsel spokesperson ng Tape Incorporated dahil ipinarating namin sa kanya ang reklamo ng nasabing winner. Kasi nga mga kababayan, ito lang naman. Ito kung napapanood tayo ng winner ng QR. Kung hindi ka pa na-message, mag-message ka. Or kung kung na-message ka na, i-provide mo yung mga hinihingi sa yung ID. Kasi na-message ka na daw, base sa kanila, hindi mo daw ma-provide yung hinihingin details o yung mga ID. So parang lumalabas pa dito mga kababayan ng may mali yung nanalo kasi hindi siya nagpo-provide ng kanyang ID. Pero hindi po nagrereklamo yun nagtatanong lang. Sabi dito, ang OA ng tape, si Atty. Maggie talaga ang spokesperson. Ganun sila kayaman. Sabi ni Ma'am Andy Blaga yan, sa social media, kaya na-alerto sila. Yes, sa social media nagtanong. Diba? Hindi nga mga kababayan, ito sa normal na lang, normal na tao. Halimbawa, minessage ko na kayo. Maghahanap ba kayo ng pagtatanungan? Na-message ko na kayo, pwedeng sa akin na kayo dumirect at magtanong. Kasi ako yung magiging daan para makuha nyo yung papremyo ninyo. Hindi yung ibang tao dun sa comment section. Pero kung wala mga kababayan pero kung walang nagme-message, ibig sabihin, wala kang mapapagtanungan. Ganun lamang po yung dyan mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic natin mga kababayan. Kayo, ano masasabi ninyo dito? Na spokesperson, na abogado pa ng Tape Incorporated, yung sumagot dun sa, yung umalma. Kasi sabi dito, umalma. Dun daw sa reklamador na winner. Ay Ate Mary Ann Contis, kung nanonood ka sa akin, ngayon, Contis ba yung apelyido? Wait lang. Yan, Mary Ann Coste pala, Coste, hindi Contes. Ma'am Mary Ann Coste, kung nanonood ka sa akin ngayon, kung napapanood mo ko ngayon, ibigay mo na yung hinihingi nilang details kung talagang nag-message sila sa'yo. Nung pagkatapos mong manalo. Kasi nakalagay dito, reklamador ka daw. Ay, i-message nyo si Ma'am Mary Ann Coste Sabihin niya, huwag siyang maging reklamador. Diba? Ay, Ma'am Ninya Chupapi, ayan, para sa Jake, ito ang totoong quick reward. Love. Oy, Ma'am Ninya Chupapi, thank you po Diba? Thank you po sa pakape. Ma'am Naida Lumna Awar, may kalap shoutout po Thank you po sa pakape.
Atlonate, oy, thank you Atlonate sa pakapi ha. Thank you po, baka bukas number 1 na tayo, sana nga. Alam nyo, sa totoo lang sabi ko nga, ang sinasabi ko lang gabi-gabi mga kababayan bago ako matulog, sabi ko kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa ginagawa ko ngayon, yun na lang yung susundin ko, mga kababayan. Ang kagustuhan ng Diyos, maglathala tayo, magtalakay tayo ng katotohanan. Katotohanan to mga kababayan. So wala tayong magagawa. Kung sino yung tamaan, wala akong pake. Ganun lang yon. Marami ang umiiyak at nagme-message sa akin gabi-gabi, lalo na yung mga panatiko nung kabila, pero wala po akong pake. Kung kayo umiiyak, iiyak nyo lang. Diba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman